Ito yung problema ngayon, may leaking yung hydraulic namin. Sabi daw nila yung tubo daw pumutok. Kaya ito may mga nilalagay sila dito yung parang ano to? Ayun, sa puno nga. Ayun. Kaya tanggalin natin yan dong. Oh, yan yung ayusin natin kasi wala tayong ganyan eh. Yan, tanggalin talaga natin yan. Hindi. So ito na nga mga pare ko yung nag-leaking na hydraulic fitting. Ang gagawin namin dito ay papalitan muna namin ng bagong fitting ito dahil dito nga sumirit yung hydraulic oil. Kaya yun nag-low level alarm yung tangke ng hydraulic oil tank. Dahil nga nag-emergency kami nung nakaraan, pumunta kami doon upang mag-top up kami ng langis. Dahil nga pala dito, dahil malakas nga pala yung sirit, siyempre mataas yung pressure ng ating hydraulic oil. At magkakaroon talaga ito ng na leak dahil medyo luma na rin yung barko na to, is almost 12 years na ito, mag 13 years na ito. Kaya ganito kalimitan ng problema sa hydraulic system sa barko. So ito yung pamalit namin, yan. Palitan namin ng bago. Yung hose naman ay medyo bago pa naman yung hose. At hindi na namin kailangan palitan yung hose kasi medyo bago pa ito. Yung fittings lang yung papalitan namin. Yung angle na fittings na yan. Yun lang yung problema. Kaya siya nag-leak. Siguro sa matagal ng balot ito at hindi po makikita kasi kung may kalawang dito sa loob. Kaya yan, basta-basta na lang sumirit ito pagka nagkaroon ng operation. Lalo na dito sa mga malamig na lugar dahil ay nagkakaroon ito ng high pressure dahil nga malamig yung langis. Siyempre mahirapan magtulak yung ating hydraulic pump. Kaya siyempre medyo mataas yung pressure at lalo na hindi nabuksan yung bypass niya at hindi nakapag-circulate ng maayos yung langis. Medyo malamig pa siya tapos bigla mo siya ngayong bubuksan, kaya yun nagkakaroon siya ng high pressure. At hindi naman bumibigay doon yung relief valve doon sa may malapit doon sa tangke, mayroong relief valve doon. Kaya dito siya bumibigay sa mga fittings, or kung hindi yung fittings, yung hose yung sisirain niya. Kaya yung sa ibang barko naman, sino man nakapanood nito, kailangan i-check nyo muna yung temperature ng langis. Kailangan na mataas sa mga 30. Mga minsan nasa 50 na nga ito, kung mainit na lugar, mga 58, mga kulang-kulang 60 na. Kailangan ay pa-circulate muna natin yung langis para hindi magkakaroon ng high pressure yung ating hydraulic system. Kaya dito nagkakaproblema, lalo na pag galing na malayo-layo yung biyahe tapos dadaan sa malamig na lugar, sigurado magputukan po ito. Yung nakarang araw, nagpalit kami ng hose dahil po dito sa puno ng hose yung sumabog dahil sa nga maliit yung yung malamig yung lugar. Kaya ayan, tinanggal na namin at nakadrain na ito. At mabuti na lang ay hindi naman nababali yung puno ng fittings. Ang delikado dito pag nabali yung puno ng fittings ay siguradong mahirapan tayong magtanggal nito. So ang gagawin namin ay papalitan namin ng panibagong fittings. Ayun nga pala yung dahilan kung bakit ayaw tumakbo yung hydraulic namin doon. Hydraulic motor ayaw talaga tumakbo. Dahil nga mayroon siyang interlocking. Dahil pag naglo-level yung tangke ng hydraulic oil na yon ay talagang hindi under yung hydraulic pump o hydraulic motor, I mean. Kaya nagreklamo sila, hindi mabuksan yung number 7 kasi hindi nga makarating yung pressure ng hydraulic doon dahil nga naglow level at hindi rin na-under ang ating motor. At ito, natanggal na namin yung fittings at tatanggalin na namin at papalitan namin ng bago.
Ayun, yun sa may gilid lang mismo yung leaking. May maliit lang na butas dahil kinain nga ng kalawang. So ito papalitan na nga namin. At ito na nga mga parikoy, kakabit na namin yung bagong fittings na ikinabit namin dito sa hydraulic hose. At mamaya titisingin namin kung gumagana ba ito o walang bara. O, minsan kasi di mapansin yung butas, maliit lang kasi yung butas ng fittings na yan. Baka mamaya may pumasok ng ibang mga foreign materials o nagkapagbara nito at hindi rin gagana ang ating hydraulic system. So ayan, hinigpitan na namin at mamaya titisingin na namin yung motor, pagganahin namin kung gagana ba ito. Sana nga ay wala nang leak at hindi na kami pabalik-balik sa aming trabaho. So ganun lang ang trabaho ng mga engineer dito sa barko mga parikoy, at paulit-ulit lang ito, lalo na pagka luma yung masampaan mong barko. At napaka-normal lang po ito, lalo na pagka nasa puerto. Kalimitan mangyayari ito sa puerto, o minsan naglilinis lang ng buliga at bigla na lang po mag-leak ng mga hydraulic oil ito. Dahil nga hindi makita yung ibang fittings dahil nakabalot nga ito at expose ito sa deck. At hindi mo na pwede ito balutin kasi dati binabalot ito ng weather tape. Tinanggal na nila dahil yung mga tubo hindi nakikita na may mga bukol-bukol pala sa ilalim. Siyempre maalat yung dagat at minsan sa gabi nagkaroon ito ng moisture, kaya nagkakaroon ito ng kalawang, lalo na pagka bandang ilalim. Ayan, naglilinis na kami mga parikoy at tapos na po yung trabaho namin. So thanks for watching naman po ng mga parikoy. So kung sino mang hindi nakapag-subscribe dito sa aking channel, paki-subscribe naman at upang ma-update ko kayo sa mga bago kong upload na video. Thank you po.